Sa ating lahat, muli nandito tayo para mag-share ng ating pananaw at perspective sa mga nangyayari ngayon. Okay. As a result of this INC Peace Rally, parang nagkakagulo tayo. Yan ang nakikita ko. Dahil may mga constitutional provisions na as if na-trample, ano? O kaya nababiolate. So, yan. Hindi tayo abogado, ngunit nagbabasa din tayo at saka sinusubaybayan natin yung mga nangyayari at naniniwala ako na bilang isang Pilipino, dapat tayong mag-share ng ating opinion, ng ating pananaw, ano? Kasi ano bang ibig sabihin ng democracy? Ito ay panunungkulan o pamamahala ng mga tao. Okay, demo means yung tao. Pagkatapos klase means role. Kung hindi ako nagkakamali. Ngayon, ano yung nakikita kong violation sa ating constitution? Ito. Una, nababiolate yung separation of the church and the state. So, yan ay provided sa ating 1987 Constitution. Ang ibig sabihin niyan ay dapat ang Estado ay hindi makialam sa mga affairs o problema ng mga religious groups. Okay? So yan, dapat siyang hindi makialam. Ngayon, the other way around, dapat din hindi makialam ang mga religious institution sa government. Dapat ang church ay nakatuon sa spiritual matters, pagkatapos ang government ay nakatuon sa governance. Kung matatandaan ko yung nabasa ko dyan sa Bible, it says, give to Caesar what is due to Caesar, give to God what is due to God. Parang pandin yan, ano? Relevant yan doon sa separation of the church and the state. Although sa Pilipinas, kung ating balikan yung kasaysayan natin, there was that time na ang church at saka state ay magkasama nung panahon ng mga Kastila. Dahil sinakop tayo ng mga Kastila through swords, ang ibig sabihin yung mga sundalo ng mga Espanyol, at pagkatapos cross. Ang tinutukoy dyan ay yung mga pare, yung mga missionaries, at saka religious people ng Catholic Church. Kaya nga naging Catholic country tayo, no? Ganon yan. Ngayon, sa mga nangyayari recently, dyan sa INC Peace Rally, maliwanag talaga na parang pressure ng INC ang government na huwag ituloy yung impeachment. Okay? At saka tinatakot din yung mga politiko na alimbawa ipupush nila yung impeachment case against the Vice President, then hindi sila ibuboto o hindi sila susuportahan ng INC. Alam naman natin na sinasabi na talagang ang mga INC ay bumuboto yan in group. Kung ano yung sinabi ng nakakataas, that is being followed. Although mayroon din tayong
nababalitaan na kung minsan hindi naman 100%. But the fact na malaki din silang voting block ay yan, kinakatakutan sila ng mga politiko. That's why yan ang nakikita kong reason na maraming mga bumaliktad na politiko. Ngayon, sa mga politiko naman, may mga ibang religious group naman. Baka dahil sa mga takot kayo sa ANC, hindi na rin kayo ibubuto ng mga ibang religious sector. Okay, so think of that. Kasi naipakita na wala ba yung mga principle na dapat sundin, right or wrong, dapat gawin, ano? But sa palagay ko, siyempre, ang mga politiko, they are for their survival, kaya ganon kaya they are being na-pressure sila ng INC. But sana, you have to stand up for your principle. You have to stand up for what is right. At sa palagay ko, ang tama dyan ay dapat i-impeach itong vice president. Okay? Pati ang ating presidente, maliwanag na natakot din siya, no? Sa totoo lang, nabawasan yung pagkabilib ko sa kanya bilang isang Pilipino. Ngunit suportado pa rin siya. Suportado ko pa rin siya dahil kung ma-dethrone ang presidente, who will take over the vice president? So, mas worse ang mangyayari sa nakikita ko. Okay. Kaya, ganon. Ngayon, ano pa ang isang violation sa ating constitution? Ito yung separation of the main branches of our government. So, tatlo yung main branches of ating government. We have judiciary, executive, pagkatapos legislative. Pag judiciary, ang tinutukoy natin yung mga korte, led by the Supreme Court. Pagkatapos yung executive, the office of the president. Pagkatapos yung mga iba't ibang departamento, etc. na under sa kanya. Pagkatapos yung legislative. Ito yung lower house o House of the Representative. Pagkatapos the Senate. Okay. Ngayon, with this separation of power, dapat wag makialam din yung halimbawa ang executive sa legislative. So, wag makialam din ang executive sa judiciary o vice versa. Wag makialam din ang judiciary sa executive o sa legislative, and so on and so forth. So, yun ang principle. Okay? Ngayon, halimbawa, sinabi ng ating presidente na he is against yung sa Sara impeachment. Pagkatapos sumunod yung mga legislatures natin, so mali yan. Dahil dapat hindi sila they have to stand by their own. Dapat kung ano ang paniniwala yung gusto nilang mangyari, dapat hindi sila ma-influensyahan ng presidente kasi mayroon ngang separation of powers. Okay? Pwede siguro in a small sense parang magbigay lang ng suggestion magbigay lang ng opinion ang ating presidente, then that should not be a policy. Yan ay parang personal na opinion lamang niya. Kaya wag dapat mataranta yung mga nasa legislative kung may pronouncement ang dito. Kasi nga may separation of powers. In the same manner, ang presidente wag dapat magbigay ng ganyan na that might influence
what is going on in the Congress with regards dyan sa kan. Kaya sa nakikita nating na-violate yung constitutional provisions natin with regards dyan sa separation of powers of the three main branches of our government. Hindi sana ganyan, ano? Otherwise, kung ganyan, kung tignan mo yung form ng dictatorship, ganyan. Ang lahat ng power ay nasa, halimbawa, nasa kay Hitler. Wala namang legislative, gagawa ng batas. Yung mga korte, walang magagawa yan, ano? So, dahil nga, kung ano ang gusto ng pinuno, yun na ang nasusunod. So, that is Percy dictatorship. Okay? Kaya ganon. Kaya tayong mga Pilipino, tingnan natin ng maigi ang mga nangyayari, ano. I-suportahan natin kung ano ang tama. But para sa akin, ang tama nga yung we have to uphold our constitution. We have to follow what is provided in our constitution. So imagine, tingnan mo yung first part of yung introductory part of the Philippine Constitution na we, the sovereign Filipino people, imploring the aid of divine providence in order to establish a government and so on and so on. So, diyan makikita na yan ay parang promise ng lahat ng Pilipino na yan ang kanilang batas. Yan yan yung pinaka supreme the supreme law of the land na dapat natin sundin kahit ikaw ay ordinaryong tao, ikaw ay senador, ikaw ay congressman, o ikaw ay presidente, ikaw ay vice president. Then you have to follow that because that is our supreme law of the land. Yan ang ating constitution. Muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong mga Pilipino.